Mabuhay ang dakila nating bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Isang magandang araw. Meron ho tayong kawili-wiling tatalakayin sa araw na ito. At sana ay magugustuhan ninyo. Gaya ng kinikwento ko sa inyo sa nakaraang mga podcast, ang 5 pinakamalaking problema ng ating bansa sa palagay ko, at ayon nga sa Pareto's Principle ng pagmamanage ng isang organisasyon, ay tutukoy tayo o tinutukuyan natin ang 20% ng karami nating mga problema na pag makayanan nating lutasin ay ayon sa Pareto's Principle ay mabubura at mawawala ang 80% ng problema ng ating bansa. At kaya sa mga darating na mga podcast, makikita po ninyo na lagi kong susuriin ang nakaraan, ang kasaysayan natin, ang pamamalakad ng gobyerno mula nung naluklok si Cory Aquino, sinundan ng 30 years na sunod-sunod na pagbubudol at tuloy-tuloy na pagbubudol sa bansang Pilipinas, sa politika natin. Susuriin ko po ang mga pangyayari sa loob ng 30 years na yan ayon sa 5 elementong ito, at tutukuyin natin kung saan siya pumapasok pag tinabi sa 5 elementong ito. Dahil pag natukoy natin kung ano ang nagiging pinakamalaking problema natin at yun ang siyang maaayos, ay di gaganda ang buhay natin lahat sa bansang ito. So uulitin ko po, nag-umpisa ito sa binabalo tayo araw-araw ng gobyerno natin sa kasinungalingan, sa kamangmangan, sa komplikasyon ng pamumuhay, at sa kababawan. Nung narinig ko yung interview ng Banatero Brothers kay Mayor Baste Duterte, nung sinabi niya, nang tanungin siya kung bakit magandang patakbo sa Davao, ang sagot niya ay na ang mga politiko at mga nagpapatakbo ng Davao ay mga taong pawang may hiya. At nung narinig ko yon, naintindihan ko ang sinasabi niya, at kaya minabuti kong idagdag sa pinakaitaas nito lahat ang kawalang hiyaan. Dahil tama si Mayor Baste Duterte. Kapag ang isang tao ay may hiya, lalo na sa sarili, may hiya dahil sa pangalan na dinadala niya at minana niya sa mga magulang niya, at sa tinuro sa kanya sa eskwela, kapag may hiya ang isang tao,
hindi na natin kailangan na bawat kilos natin ay isabatas pa. Magiging topic yan ng darating na mga podcast ko rin tungkol nga dito sa ugali nating mga Pilipino na hihintayin muna natin na isabatas bago tayo susunod. At maski na nga ba isinabatas yan, ay hindi pa rin tayo sumusunod. Dahil sa karamihan ng mga abogado natin sa gobyerno na nakasaksak sa lahat ng ahensya na ang tinuturo sa kanila sa law school ay maging eksperto sa paghahanap ng lusot, ng paghahanap ng butas, ng paghanap ng kung ano-ano na malulusutan, at kung pinatong mo dyan ang ugali ng pagsisinungaling, ay dyan na nga tayo sa kalagayan natin ngayon na madilim. Kaya ito ang pag-uusapan natin sa araw na ito, mga kaibigan, dahil sa aking palagay, itong nababalutan tayo buong araw, 24/7, 365, ng kasinungalingan ay siyang lulubog ng bansa natin pag hindi natin ito ginawan ng paraan. At pagdating sa 30 years ng pagbubudol mula sa pagluklok kay Cory hanggang sa dumating si Presidente Duterte ng 2016 na siyang kaisa-isang presidente na natatandaan ko na kung ano ang pinangako niya sa kampanya, pinangako niya sa sinumpa niya nung naging presidente, ay tinupad. Tinupad ng buong puso at ng buong kagustuhan. Dahil pinangako niya na siya ang magiging protektor at aalagaan niya ang minamahal niyang bansa. At tinupad niya yon. At nakita natin lahat sa kilos niya na talagang tinupad. Gaya ng tinuro sa amin ng mga Jesuit sa eskwelang pinag-aralan ko, si Pangulong Duterte ay isang tao that says what he means and means what he says. Na ang ibig sabihin ay buong puso niyang inaako ang lumalabas sa bibig niya at gagampanan niya lahat ang sinasabi niya. Kaya masasabi natin na kung ganun ang mga karamihan ng mga politiko natin at mga nakaluklok dyan sa mga ahensya ng gobyerno, itong isang bagay man lang na hindi sila sinungaling at meron silang hiya sa sarili, sa pangalan na dinadala nila, maski wala na tayong batas, kung ang isang tao ay may hiya at hindi walang hiya, maski wala tayong batas, gaganda na ho ang patakbo ng Pilipinas. Yun ang paniniwala ko ho. So uulitin ko, ang 5 nating problema na malaki ay ang kawalang hiyan, lalo na sa gobyerno, na sa ngayon natutunan na rin ng mga pribadong organisasyon, kaya marami na rin kawalang hiyan ng nangyayari pati sa negosyo. Ang ikalawa ay ang kasinungalingan, kamangmangan,
komplikasyon sa lahat ng proseso natin sa gobyerno. Meron tayong 27 ID bawat Pilipino. May kailangan ba tayo magkaroon ng 27 ID na pinagagastusan ng malalaking computer sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Example po yun ng komplikasyon, ng kawalanghiyaan, ng kasinungalingan, ng kamangmangan na nangyayari sa atin lahat sa araw-araw ng buhay natin dito. Kaya ang topic po sa araw ngayon ay tungkol, umpisahan ko po itong mga pagsusuri ng mga bagay-bagay at pangyayari sa araw-araw natin na buhay at sa gobyerno natin sa bansang ito. Umpisahan po natin na ibangga po itong nakikita nating nangyayari sa paligiran kontra dito sa 5 elementong nakalista para matukoy natin kung ano nangyayari sa mga palakad na ito ng gobyerno. Na pag nagawa nating ayusin itong 5 elementong ito ay tiyak gaganda ang takbo ng bayan natin. Umpisahan ko at nabuhayan talaga ako ng pag-asa nung nakita ko ito, yung napanood ko yung Senate hearing tungkol sa pagpapakulong ni Senator Bato de la Rosa kay Major Alan De Castro na siya ngang suspect dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Nung hindi na siguro matiis ni Senator Bato dahil halos bawat Senate hearing niya na napapanood ko ay lagi niyang paulit-ulit na sinasabi sa lahat ng mga witness na huwag sila magsinungaling. Hindi lang pagsasampal sa Senado ang magsinungaling sa harap nila, kundi ito na nga kung bakit ganito kadumi ang patakbo ng gobyerno. Dahil lahat pwede mong idaan sa kasinungalingan. At nandyan ang mga abogado para udyukin ka na huwag sumagot ng totoo, invoke your rights, kuno. Akala nila magaling silang abogado pag sinabi nila sa tao na magsinungaling, na hindi magsabi ng totoo, na mag-iwas pusoy sa lahat, maghugas ng kamay, magturo ng ibang tao. Ganyan na lang tayo. At nauuwi sa katawa-tawang sirkus ang mga mahal at pinagagastusan ng pera natin sa mga hearing na yan sa Senado na pawang kasinungalingan ang lumalabas. Kaya nung nakita ko itong ginawa ni Senator Bato de la Rosa na nung hindi na matiis at kitang-kita na nagsisinungaling itong si Major Alan De Castro, doon mismo pinakulong. Ganyan ang dapat mangyari ho sa lahat na nagsisinungaling sa mga Senate hearing. At hindi na mauwi sa tawanan na lang
at pa-joke-joke sila lahat doon. Mga importanteng mga tinatalakay sa Senado ay hindi dapat mauwi sa kasinungalingan na lang lahat at pagpapalusot na mabababaw at bulok na mga lusot na nanggagaling sa mga bobong mga abogado na akala nila magaling sila na hindi naman pala. At wala silang alam, lalo na kung technical ang pinag-uusapan. Kagaya ng sa eleksyon, sa Smartmatic, lahat ang mga abogado ang humaharap sa television, samantalang wala naman silang diploma na hinahawakan. Ngayon, na 100% digital ang eleksyon ng Pilipinas. Isang kawalanghiyaan yan na ang mga abogado na walang alam sa digital electronics ang siyang nagdidesisyon ng bilyon ng pera natin. At winawaldas sa mga sistemang yan na nakakalikot pala. Dahil ang desisyon na ginawa nila dyan sa kawalanghiyaan, ang desisyon ay nabayaran ang Smartmatic ng bilyon para sa isang sistema na programmable. Programmable, mga kaibigan, ang ibig sabihin ng programmable sa isang computer at digital system ay nakakalikot. Hindi ba naintindihan ng mga bobong abogadong ito? Or nagbobobohan lang dahil maraming milyon ang umiiral at umiikot dyan sa usapin na yan. Pag nabenta ang eleksyon, maraming pera ang pinagkakakitaan dyan. Kaya ang eleksyon natin sa Pilipinas, mga kaibigan, ang isa sa pinakamalaking kawalanghiyaan, isa sa pinakamalaking kasinungalingan, isa sa mga pinakamalaking kataksilan sa bayan. Mga traidor ang mga nagdesisyon na bumili ng programmable elections, mga kaibigan, dahil ang ibig sabihin ng programmable ay natuturuan mo ang makina, natuturuan mo ang computer na yan, natuturuan mo ang sistemang yan at ang prosesong yan, natuturuan mo na gawin niyang mali at ayon sa gusto ng programmer ang lalabas sa dulo. Maski ano pang sabihin nila na binusisi yung source code at mga kawalanghiyaan na yan, ang hindi rin nila alam o nagpapanggap na hindi nila alam, dahil syempre tinatapalan lahat itong mga desisyon, sinasampalan ng pera ito, na malaking pera. Tapos, ang nagdidesisyon, wala pang alam tungkol doon sa dinidesisyonan. Pag ganun ng sitwasyon, di yun na nga, kabasurahan ang nangyayari sa atin, sa eleksyon natin. At ito pa naman, ang pinakamalaki nating karapatan bilang Pilipino, ang bumoto. Tapos, paglalaruan ng mga election system na binili nila ng bilyon. Anyway, na-stress lang ako sa ganito. Sa susunod na lang po na talakayan natin ay ang buong talakayan at ang buong episode ay iukol ko dyan sa Smartmatic na eleksyon na yan. Dahil kabobohan talagang nangyayari dyan at kahiya-hiya. So, dito po, nung hindi na natiis ng chairman ng Senate hearing na ito na si Senator Bato de la Rosa nga, ay
pinakulong na niya ng tuluyan itong si Major Alan De Castro. At hindi na hinayaan na patagalin pa yung pagsisinungaling sa kanila. At mabuti naman na sinangayunan nito ng mga nobleng mga senador din sa katauhan ni Senador Robin Padilla at ni Raffy Tulfo na sinang-ayunan din ang desisyon at sinuporta ang desisyon ni Chairman Senador Bato. So saludo po ako sa mga taong ito sa ginawa nila nung araw na yon, at sana nawa maging umpisa na ito at udyat ng hindi hindi pagpayag ng mga senador na hiyain sila ng kawalanghiyaan, ng kasinungalingan sa mga hearing na ginagawa nila. Meron po ditong, kapag tiningnan nyo itong, tatanggalin ko na ho itong pangit at matanda kong mukha dito, dahil wala naman talaga itong keber sa pinag-uusapan natin. Dito po ninyo makikita ang isang pinag-aaralan ko pa po itong mga control ng presentation, at kaya nga papatayin ko muna itong nasa likod para hindi gumulo dito yung tinitingnan natin. Ito pong nakikita nyo sa screen ay ayusin ko lang po ay isang nakita ko sa diaryong pinadala netong si Proseso K. Degala, na isang retired RTC judge ng Poblacion Candelaria sa Quezon, na kung makikita ninyo ang date ay Thursday, September 15, 2005. Ito po ay ginupit ko sa dyaryo nung panahon na yon, sa Inquirer, dahil maganda itong sinabi niya na hanggang ngayon, maski 2005 pa ito, hanggang ngayon, tumutugma talaga sa pangangailangan ng bansa ngayon. Ang sinasabi niya rito ay ang mga klaseng tao na kailangan natin, lalo na sa gobyerno natin. Dahil sa kanila natin tinitiwala ang trilyon na pinaghirapan natin na pera. Kaya tama lang na ganitong klase ng kalidad ng tao ang unang-unang hinahalal natin, na dapat tayo ang humalal at hindi smart magic, hindi ang programa ng smart magic ang dapat humalal. So ang sinasabi niya dito, so now our country needs men who cannot be bought. Mga mamang hindi nabibili, hindi nasisilaw sa pera, hindi nasasampalan ng pera. Whose word is their bond, na lahat ng lumalabas sa bunganga nila ay tinutupad at hindi na kailangan ng papel na notarisado pa ng isang bobong abogado.
whose word is their bond, na ang lumalabas sa bunganga ng mga taong ito na respetable at tunay na honorable at may hiya ay kumbaga mga kontrata. Halos katumbas na ng kontrata. Who put character above wealth. Na mas mahalaga sa kanila ang kalooban nila, ang mga prinsipyo nila, ang pagkatao nila ay mas mahalaga sa kanila kaysa sa kayamanan. Ang wealth. Who possess opinions and a will. Na may opinyon at paninindigan nila ang opinyon na yan at naniniwala sila sa opinyon na yan. Who are larger than their vocations. Na maski mababa ang katungkulan mo sa isang opisina ng gobyerno, pero kung ang sweldo mo ay nanggagaling sa pinaghirapan na buwis ng mga mamamayan, ay sinasapawan mo at nagiging mas malaki ka kaysa sa tungkulin mo na aktwal. Ibig sabihin, nagiging mas malaking tao ka kaysa sa dinadala mong katungkulan. Na maski maliit ang katungkulan, dapat maging isang malaking tao ka, dapat maging isang magiting kang tao na may hiya at tunay na honorable. Hindi yung mga magnanakaw dyan, napapaskilan nila sa desk nila na honorable sila. Samantalang, araw-araw walang ginawa kundi hut-hutin at nakawin ang pera ng taong bayan. Pero pag hindi mo sila tinawag na honorable, magagalit pa sa'yo. Who do not hesitate to take chances. Walang takot sa pagbabago. Ang anumang pagbabago, mga kaibigan, ay nangangailangan ng isang matapang na lalaki o babae. Hindi pwede ang pangkaraniwan na mahina ang loob na gumawa ng pagbabago. At dito na nga natin siguro makita, at ito ang dahilan na sa loob ng 30 years na pinangako na aayusin ng 1986 EDSA Revolution kuno. Ang ibig sabihin ng revolusyon sa lingwaheng Ingles is pagbabago. Pero kung ang mga naluklok ay mga politikong karamihan, walang hiya, di nagkawindang-windang na nga lahat. Dahil takot ang mga taong ito nang nabaguhin ang kalakaran dahil marahil gutom ang aabutin nila. Mas gusto nila itong ganitong magulo, madaling magnakaw, dahil syempre yun ang gusto nila. Yumaman sila. Papasok ng mahirap. Pag nakatsamba sa gobyerno, may padrino sa loob. Ayan na. Pumapasok ng mahirap, lumalabas, bilyonaryo. Ang politika po sa Pilipinas ay ang pinakamagandang
negosyo kung tutuusin. At yan na nga ang problema. Na ang politika ay negosyo na. Hindi na siya kawang-gawa. Hindi na siya serbisyo sa tao. Isa na siyang negosyo. At papadamihin na ang kayamanan ng sinumang nakatsamba na pumasok sa gobyerno. Lahat ito binago ho ng Presidente Duterte na nakikita natin lahat ang katauhan ng mamang ito. Presidente na nga, hindi pa nagpapatawag ng honorable, hindi nagpapatawag ng presidente, okay na siya na tawagin lang siyang mayor. Yan ang isang taong tunay na marangal. At para sa akin, yan lang ang dapat may karatulang honorable. Kung magkaroon man tayo ng mga karatula na honorable ang isang tao. Hindi itong nangyayari dito na ultimo mga barangay officials honorable din lahat. Sino ba dito sa gobyerno ang hindi honorable kung ganon? Maniniwala ba tayo na lahat sila honorable? Kasi ang ibig sabihin ng honorable, hindi ka magnanakaw. Nakahanda ba tayong maniwala na lahat sila? Kasi may honorable lahat ang opisina nila, yung desk. Nakahanda ba tayong maniwala na lahat sila walang ninanakaw? So itong kasinungalingan na honorable na pinapataw sa sarili ay nauuwi na rin sa kawalanghiyaan ng taong yan na nasa likod ng kartel, ng karatulang yan na honorable. Dahil pag nagnanakaw siya at nagbubudol siya sa tao, paano siya makatulog sa gabi na araw-araw yung karatula sa harap ng upuan niya at kung saan siya nakaupo ay honorable daw siya. Diyan na lang, mga kaibigan, nakikita at hindi natin kailangan ng sari-saring batas at kung ano-ano. Pag nakita natin na hindi honorable ang kilos ng isang tao, laglagin na ho natin pagdating ng eleksyon. Tanggapin natin yung 500, yung 100 na ibibigay ng magnanakaw na yan, pero siya ang hindi dapat botohin. Yung nag-abot ng perang yan. Dahil dadagdagan na maraming zero yan. Pag binigyan niya ang isang botante ng 100 pesos, ang nanakawin yan, dadagdagan niya ng 2 zero yan. Magiging 10,000 ang kapalit ng 100 pesos na binigay sa isang nagboboto. Pag nakaluklok na yan at nakaupo na. 10,000 na bawat 100 na binigay niya. Ang ibabalik niya sa sarili. At yan ang kikitain niya. Who will be honest in small things as in great things. Walang pakialam po sa isang tao, walang kinalaman ang halaga sa isang taong honorable, sa isang mahiya na tao, wala pong saysay ang kalakihan o kaliitan ng halaga. Pag isa kang marangal na tao, hindi ka dapat magnakaw ni piso ni 1 bilyon. Parehas lang yan. Pag nanakaw yan, na parehas. Kaya sa 10 mandamiento ng Diyos, matatandaan ninyo, kayong mga naturuan ng ganyan,
na pinag-aaralan ng mga Kristiyano, isa sa mga mandamento ng Diyos ay huwag magnakaw. At walang sinabi ang Diyos na okay lang kung maliit ang halaga. Or kung ang padrino mo ay malaking tao sa gobyerno. Walang sinasabing ganon. Ang sinasabi ng Diyos ay huwag ka magnakaw. Period. Ang mga abogado na lang dyan ang magdadagdag ng kung ano-anong koletilya na gusto nila para hanapan ng butas. Nagawing tuwid ang baluktot at baluktutin ang tuwid. Yan ang tinuturo sa law school. Kasama na ng hazing. Na hindi man lang nila sasabihin na totoo na murder ang hazing. Tatawagin nilang hazing para hindi kasing sama ang tunog sa murder. Pero ang katotohanan dyan, murder po ang hazing. At pag nabalik ang kamatayan na sentensya, sana yung mga yan ang dapat patawan ng ganyan. Pag nakapatay sila ng kapwa nilang estudyante sa mga kabobohan nilang ginagawa. Who will make no compromise with wrong. Ang taong marangal na pinag-uusapan dito ni Judge Degala ay ang marangal na tao na hindi makikipag-areglo. Ganito ang tanda. Kung kakausapin mo ang mga abogado, ito ang tanda ng magaling na abogado. Yung marunong makipag-areglo. Maski na ang ibig sabihin ng areglo ay nakawan ang kapwa. Whose ambitions are not confined to their own selfish desires. Na ang mga ambisyon nila at ang mga gusto nilang mangyari sa kinabukasan ay hindi nakatali sa pansarili nilang kagustuhan. Kunyari sa pera, kayamanan, poder, etc. Na ang ibig sabihin nito na ang mga ambisyon ng mga tatakbo dyan para magiging kuno, mga public servants, public servants, hindi boss, public servant, na ang ambisyon nitong mga ito ay dapat hindi nakatali sa sarili nilang ambisyon para sa poder, para sa pera, sa kayamanan. Dali lang. Hindi ko nababasa itong who will not say they do it since everybody does it. Na kung ito na ngayon ang normal, kung ngayon normal na ang magsinungaling sa Senate hearing, sampalin ng kasinungalingan ang mga senador na yan dahil wala namang mangyayari, walang kabayaran, maski sa perjury. Ito mga taong marangal na sinasabi ni Judge Degala dito ay ang mga hindi gagawa ng kamalian, hindi magsisinungaling,
hindi maghuhut-hut ng pera porke lamang lahat ay gumagawa din ng ganyan. Kumbaga, dapat isa kang marangal na tao, ke may tumitingin, ke may nagmamasid, o wala. At kung mahuli ka man o hindi, dapat gawin mo ang tama. Ke may nanonood, ke may papalakpak o walang papalakpak, ke may pupuna o walang pupuna, ke makakalusot ka o hindi ka makakalusot. Ibig sabihin, ang kabutihan ay kasama sa kalooban mo bilang tao. At hindi pag-iepal lamang kung sakaling gagawa ka ng konting kabutihan. Who are true to their friends in adversity as well as in prosperity. Na totoo, isa silang taong totoo sa mga kaibigan nila, ke sa masamang panahon o sa prosperidad. Ibig sabihin, sa kaligayahan at sa kalungkutan, naaasahan itong mga taong ito. Who do not believe that their shrewdness, cunning, and hard-headedness are the best qualities for winning success. At ito, kung itong palibasa, itong nagsasalitang nito at nagsulat nito, ay isang judge, palagay ko ang pinapatamaan nito ay ang mga kabaro niyang mga abogado. Who do not believe that shrewdness, cunning, and hard-headedness are the best qualities for winning success. Na ang ibig sabihin, ang taong marangal at may hiya, hindi naniniwala na ang utakan at kawalang hiyaan at ang pag-iisa at ang katigasan ng ulo na hindi makikinig maski kanino man ang mga pinakamagaling na katangian sa ikauunlad ng kabuhayan mo. So, dapat kailangan marangal kang tao, mahusay, at tama ang kilos mo, period. At yan ang tatahakin mo para umabot sa mataas na antas at magpapaligaya sa buhay mo. Who are not ashamed or afraid to stand for the truth even when it is unpopular. Napaulit-ulit nga isang kagaya nitong Senador Bato ay talagang sa nakikita ko ang sumusunod dahil yan na yan lagi ang lecture niya sa lahat ng mga witnesses at lahat ng mga inimbita nila sa committee hearings niya sa Senado. Na dapat hindi mahiya at walang atubili na tumayo para sa katotohanan. Hindi magsisinungaling, maski na lahat na sa kwartong yan, ay lahat nagsisinungaling sabay-sabay. Na magkaroon ka ng lakas ng loob at bayag na magsabi ng totoo. Who can say no with emphasis, although the rest of the world says yes. Na merong lakas ng loob
na magsabi ng hindi sa anumang hindi dapat gawin, maski na lahat ng nasa paligid ay sumasang-ayon sa masamang gagawin. Sa madalit sabi mga kaibigan, magkaroon ng lakas na loob na kumontra sa kasamaan. So ito po ang mga tinalakay dito at sinulat nitong retired RTC Judge Degala, na dito pa lang sa sinasabi niya ay makikita mo na isang tao nakahanga-hanga at sa mga kaso na dumating sa kanya, sigurado ako hindi ito nagpasampal ng pera. Pag ganito, pag nakakayanan niyang magsalita ng ganito. Dahil idudugtong nga natin sa mga politiko. Ang sinasabi dito, mga kaibigan, politicians are elected by you in order to serve you. Kaya nga lingkod bayan ang kataga nila. Politicians are elected by you. Tayo ang humalal sa mga politikong ito at nandyan sila para serbihan tayo, hindi ang sarili nila. They are not natural aristocrats whom you elect in order that they lord it over you, talk down to you, tell you you're not good enough, threaten, sue, and arrest you when you criticize them. Na nangyayari rin ito kadalasan sa mga naggagaling-galingan dyan sa mga Senate hearing at akala nila mga anghel sila at malinis ang katauhan nila. Ang sinasabi dito is, itong mga politiko ay hindi natural na mga aristokrat, parang mga hari noon ng daigdig, na hinalal, hindi ito mga aristokrat at mga hari na hinalal natin para sumibabaw sa atin lahat. At pagtatawanan tayo, pagmumurahin tayo, kasi palalabasin nila na sila ang magaling. Sasabihin sa atin na wala tayong halaga bilang tao sa tingin nila. Ano ba sa palagay nyo, mga kaibigan? Pag inabutan ka ng 500 pesos para ihalal sila, hindi ba insulto yon? Kaya ang sagot sa mga insultong ganyan na nanggagaling sa isang taong walang hiya na politiko na nag-aambisyon na botohin mo siya, ang sagot sa mga ganyang pagkikilos ay tanggapin nyo nga. Hingian pa nga ninyo ng mas malaki. Pero wag na wag ninyo silang botohin. Yan ang magandang kasagutan sa ganyang kawalang hiyaan ng pagbibili ng boto ninyo. Dahil para sa akin, pag inabutan ako ng isang tao para gawin ang lumalabag sa kalooban ko, naiinsulto po ako. Lahat kayo dapat ganyan. Dahil yang walang hiyang politiko na yan na nag-aabot sa inyo ng 500 pesos, 1,000, hindi kayo nirerespeto ng mga yan. Ang tawag sa inyo sa loob nila, hindi lang nila masabi at nakangiti pa sa inyo, ay
For sale ka. Wala kang kwentang tao. Nadadala ka sa pera. Pero kung talagang kailangan nyo ang perang yan, tanggapin po ninyo. Pero ang punto is, yan ang taong hindi ninyo dapat botohin dahil inamin niya sa harap ninyo na isa siyang magnanakaw. At yung perang yan ay nanggaling din sa inyo. Kumbaga, sinoli sa inyo yung ninakaw niyang pera galing sa inyo, sinampal kayo at binoboto pa ninyo. Wala, 3 beses kayo nagkakamali dyan. Pag ganyan ang nangyayari. Politicians are your servants. Their salaries are paid by you. They should be fearful of you. They should be fearful of you. Dapat takot sa atin ang mga politiko, mga kaibigan. Not vice versa. Hindi yung tayo ang takot pa sa kanila. At tayo pang sumasaludo pag dumadaan sila. At may sirena pa sila, may escort. Samantalang ang ini-escort ng mga pulis natin na yan sa mga highway at tatabi tayo lahat ay isang magnanakaw. At dapat maglingkod sa atin. Hindi dapat tayo patabihin sa kalsada. Baliktad na talaga lahat ngayon sa Pilipinas, mga kaibigan. Kaya panahon na baguhin na talaga lahat ito. At mag-uumpisa ito sa atin. Itong kasunod na nasa screen ninyo, pumili ako ng 2, alam nyo naman siguro na lahat ng nahalal, bago sila makapag-opisina, ay susumpa. Ang tinatawag na oath of office. Kagaya nito, may 2 akong halimbawa rito. Ang isa ay para sa Pangulo, na ito nga mismo ang binigkas ni Presidente Duterte noong 2016 at nahalal siya ng presidente at tinupad. At dito mo makikita na isa siyang taong marangal. Dahil ang lumalabas sa bibig niya, pinapahalagahan niya at tinutupad niya. Dahil His word is His bond. Gaya ng pinag-usapan natin kanina. His word is His bond. Pangako niya yon na lumabas sa bibig. At ang isang pangako ay dapat tuparin. Hindi yan pwedeng joke lang. Sinabi ko lang yon para manalo ako sa eleksyon. At bumango ako. At maging isang epal. Ang oath of office po, actually simple lang ito lahat . Kung ako ang tatanungin, itong mga oath of office ng presidente, ng senador, ng congressman, ng mayor, ng barangay captain, ng ultimo kagawad ng barangay, lahat ito na mga oath of office, kung tutuusin at sinusuri lang natin ng mas mabuti, ito na nga ho ang katumbas ng report card ng mga politikong ito na nahalal. At ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi natin binabangga ang kilos nila at ang ginagawa nila dito sa pinangako nila. Yan ang ibig sabihin ng oath of office, di ba? Na ang kilos mo, pag pumasok ka dyan sa katungkulan na yan, ay magiging sang-ayon
lahat ng kilos mo ay dapat maging sang-ayon sa pinangako mo nga sa oath of office mo. So anong sinasabi ng isang pangulo na sinusumpaan niya bago siya nagiging pangulo? I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Sa karami ng narinig natin na ganito at dumaan na presidente, siguro, naintindihan na natin ang ibig sabihin nito. Pero ang punto ko lang po dito ay, etong binigkas na pangako ni Presidente Duterte ay siyang naging report card ko nung sinusuri ko ang kilos niya bilang presidente. At lahat po ng punto rito, ay sinunod ng Pangulong Duterte. Ayan. Preserve and defend its constitution. At kaya nga kontrang-kontra yan sa mga pagkakalikot na gagawin sa konstitusyon. Dahil pinangako niya yan, trabaho niya yan sa loob ng 6 na taon. So paano papayag ang isang marangal na taong ganyan, nakalikutin na lang ng basta-basta at lapastanganin ang konstitusyon? Samantalang pinangako niya, nadedepensahan niya yan. Na siya ngang ginagawa niya. Hindi lang nung presidente siya, pero hanggang ngayon. Dahil paniniwala niya yan bilang tao. Ganong kalalim ang mamang yan. Hindi lang boka-boka lahat. Hindi lang joke-joke lang. Hindi lang parang magsabi magandang umaga. Pinangako niya ho ito sa bayan. At ngayon na maski hindi na siya presidente, tinutupad pa rin niya. Dahil naging sumama na sa katauhan niya bilang tao ang mga binigkas niyang pangako nung naging presidente siya. Hindi niya binabaliwala ang mga lumalabas sa bunganga niya, mga kaibigan. Yan ang tunay na leader. Yan ang isang marangal na tao. Execute its laws. May batas tayo kontra sa droga. Ano bang ginawa nung Pangulong Duterte? Hindi ba in-execute its laws? Mabuti kung wala tayong batas kontra droga. Meron. So naging tungkulin niya rin yan. Dahil pinangako niya. At natatandaan ko, nung binigkas niya, yung unang pagbigkas niya ng war on drugs, na nagkakampanya pa lang siya, sinabi na niya, hindi biro itong labanan ang drugs. Hindi mga sakristan ng simbahan ang mga kalaban mo rito. Mga nangre-rape ng 1 taong gulang na bata. Nangre-rape ng mga lola na 80 anyos. Nagpapatay ng mga nanay. Nagpapatay ng ibang tao yan. Makakuha lang ng sunod nilang idra-drugs. Ang mga detalyeng yan ng kabalbalan na ginagawa ng isang drug addict, mga kaibigan, ay hindi na pwedeng isaloob sa batas dahil sobra ng daming mga ehemplo niyan. Pero nakapaloob na yan dito sa pinangako ng isang presidente na execute its laws. So kung merong batas kontra nga sa droga,
na para sa kay Pangulong Duterte ay napakahalaga dahil ang sinisira ng droga ay ang kinabukasan ng bayan, ang kabataan ng bayang ito. Kaya niya tinutuo yan. At natatandaan ko nung binibigkas niya yung plano niyang labanan ang drugs, ginamit niya ang salitang Ingles na harsh. Buklatin niyo po ang dictionary para maintindihan ninyo lahat, lalo na itong mga bobong abogado na sa akala nila magaling sila sa Ingles. Hindi ba nila naintindihan yon? Hindi man nila naintindihan ang ibig sabihin ng harsh ay marahas? At ano ang akala nitong mga bobong ito na isasalang siya sa ICC? Na pwede mong pakiusapan ng isang drug addict? At madadala sa pakiusap? Hoy iho, huwag ka namang ganyan. Huwag ka namang mang-rape ng dalawang taon na bata. Mali yun. Huwag ka naman pumatay ng lola na 85 years old o rapin ang lolang yan. Sa palagay ba ninyo, nadadala sa ganon ang mga drug addict? O ang mga drug pusher? Kabubuhan na kasi. Pating ito si Carpio, ganun ang pananaw niya? Bakit hindi kaya tumakbong presidente si Carpio at tingnan natin kung malalabanan niya ang drugs ayon sa gusto niyang mangyari na walang mamatay? Kabubuhan po ito. Sorry. Maski na ba Justice of the Supreme Court, wala akong pakialam. Kabobohan niyang sinasabi niya. Walang ibang paraan to deal with drugs kundi pagligpitin ang mga drug lord at ang mga dealer. At siya nang ang ginawa ni Presidente Duterte. At nakikita nyo sa mga bansang matino na kung saan walang droga, ay yung mga pumapatay nga sa mga pumapasok sa droga, kagaya ng Singapore. Subukan ni Carpio magpuslit ng droga sa Singapore. At pag nahuli, kumbinsihin niya sila na hindi siya dapat tikluin sa Singapore. Yun ang batas doon eh. Death to drug traffickers. Death to drug traffickers. Papasok ka pa lang, nasa aeroplano ka pa lang, pinifilapan mo pa yung entry card mo sa Singapore, nakasulat na, nakamatayan ang haharapin mo pag nahuli kang nagtra-traffic ng drugs sa Singapore. Yan ang matinong bansa. Tayo dito, ang kauna-unang presidente na sineryoso yung war on drugs, sineryoso rin ang pagre-rehab doon sa pwede pang i-rehab at gumawa ng napakaraming rehab center. Isa na yung pinakita ko sa nakaraan kong podcast na nasa Nueva Ecija, sa loob ng kampo ng militar doon, nasaksakan ng laki, na wala man lang billboard na may letrato ni Presidente Duterte. Ganon ang karangalan ng taong yan. Ganon ang kahiyaan niya sa sarili at sa pangalan niyang malinis na dinadala. Hindi niya pinapaskil sa lahat ng mga tarpaulin dyan na siya ang nagpatayo nun. So yan po ang pangako na ginawa ni Presidente Duterte, at kung ako ang tatanungin, well, nagtatapos ito sa nagsasabi sa do justice to every man, na pag
na pag binangga mo rin ito sa nangyari sa war on drugs, ginampanan rin niya ang pinangako niya. Do justice to every man. Dahil yung pobreng namatay sa drugs, ang pobreng umiksi ang buhay at nasira ang buhay dahil sa drugs. Hustisya ba ho na ang namatay na yan, na nabubulok, na kinakain ng mga uod sa ilalim ng lupa, justice to every man ba yan? Na yung namatay, hindi na pinag-uusapan kasi patay na yan. Pero itong kinulong or itong pinatay na drug pusher ay ang dapat protektahan. So nasaan ang hustisya dyan, mga kaibigan? At kung mo naintindihan at nakakabasa ng Ingles itong si Pangulong Duterte at naintindihan ng Ingles ng mabuti, ito ang sinunod niya. So kung akong tatanungin nyo, dalawa ang pinangako dito ni Presidente Duterte na siyang tungkulin niyang tuparin dahil pinangako niya yan. Nandito. Execute its laws, na may mga batas tayo kontra sa droga, at kung kailangan at nagkabarilan ay kailangan protektahan ng pulis ang sarili niyang buhay. Iyon. So, execute its laws. Ang batas natin sa droga, kontra droga ay dapat tuparin, and do justice to every man. Yung nabubulok doon, na naging biktima ng droga, nabubulok sa ilalim ng lupa, nakapatay din ng ibang tao, nakaperwisyo, sinira ang sariling buhay, hindi ba justice sa kanya ang sinasabi rito? Bakit lang ang mga walang hiya ang pinoprotektahan sa Pilipinas? Yung mga biktima nakakalimutan na eh. Yung mga Senate hearing na yan, kagaya nitong pagkawala ni Catherine Camilon. Wala na si Catherine Camilon or nawawala. Hindi pa nakita hanggang ngayon. So okay lang na magsinungaling lahat itong mga suspect. At naging katawa-tawa, nagiging karnabal ang Senate hearing. At kaya nung napeste na nga si Senator Bato, dyan mismo, on the spot, pinaaresto na at pinakulong. Yan ang tunay na honorable. So sa ngayon, isa pa lang ang talagang sinang-aayunan ko na dapat magkaroon ng honorable na paskel sa harap ng pangalan niya. Yan si Senator Bato. At siguro ang ikalawa pwede na rin itong si Senador Robin Hood Padilla. Dahil marami ring magandang binibitawan itong mamang ito. At ang kalooban niya ay nasa taong bayan. Kitang-kita mo naman ang sinseridad ng pagsasalita eh. So sinasaludo ko po itong dalawang taong ito. At kung meron man na dapat tawagin dyan honorable, umpisahan na natin sa dalawang ito. Lahat ng iba dapat tanggalin muna yung honorable nila hanggang napatunayan nga nila na talagang honorable sila. Tingnan nyo itong oath of office na nakapaskil dito sa screen nyo. Oath of office ni Hontiveros, ni Risa Hontiveros. Okay? Sisikapin kong basahin para wag na, mahaba ho ito. Ang punto ko lang ho ay itong unti-untiin kong
pag-iipon-ipunin itong mga oath of office. Dahil kung ako ang tatanungin nyo, itong oath of office ng mga hinalal, ng mga opisyal ng gobyerno natin, ay dapat turingin na natin na report card. Ito na nga talagang report card. Kumbaga sa eskwela, ito ang performance ng estudyante. So, kunin natin ang mga oath of office nila lahat at unti-unti, habang kumikilo sila dyan, bigyan natin ng grado. Madali eh. Pag itong oath of office ng presidente ay pinag-isa-isa mo yan, umpisa kay Cory Aquino, hanggang sa kay Noynoy, yung anak niya, palagay ko walang lalagpas sa D dyan ng mga presidente. Karamihan nga siguro F pati. At ito lang si Duterte, kung tatanungin mo ako, ang naka A++ dyan sa report card niya na siya ngang pinangako niya nung sumumpa siya bilang presidente. So tingnan rin natin itong oath of office ni Risa Hontiveros, busisiin at suriin natin, at palagay ko, yan na rin pwedeng maging report card niya dito sa ginagawa niya sa Senado ngayon kontra kay Kibuloy. Napuno rin ng kasinungalingan, puno rin ng kawalanghiyaan ang umiiral dyan sa mga investigations na yan. At base dito sa pinangako niya sa oath of office niya, tingnan natin kung ginagampanan nga niya sa kilos niya bilang senador. Ganun lang ho kasimple. Huwag na ho tayo magpakomplika sa mga abogado na trabaho nga nila. Kaya nga meron akong elemento dito sa problema nating bilang bayan na komplikasyon dahil trabaho nga ng isang abogado ang komplikahin ang simple. Kasi sa simple, mahihirapan sila. Parang katotohanan ho yan eh. Mahirap labanan ang katotohanan. Mahirap at lilitaw at lilitaw. Kaya ang isa sa mga trabaho ng mga tiwaling mga abogado na to, hindi ko huli na lahat. Hindi ko naman pwedeng ulit-ulitin na hindi ko linalahat, mga kaibigan. Please lang. Maging malalim naman tayong mga utak. Na kailangan ko pang ulit-ulitin bawat titirahin kong mga abogado. Ang sinasabi ko rito is ang karamihan ng mga abogado na nasa gobyerno ay mga walang hiya. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko linalahat. Na alam naman natin lahat na eksperto ang isang walang hiyang tao sa pagtakip ng kawalanghiyaan niya. So naiinsulto ako pag sinasabi na, linalahat mo naman. Hindi ko linalahat. Siyempre merong matino dyan. Ito na ngang Judge Degalan na ito. Lagpas langit ang hanga ko sa taong nakakasulat ng ganyan. Na malalim na pananalita at malalim na mga prinsipyo ang nasa kalooban ng mamang yan. So paano ko yan isasali sa mga walang hiya na abogado? Pero kung nandyan ang ebidensya at kitang-kitang ebidensya na walang kawalanghiyaan ng mga desisyon, kawalanghiyaan ang kilos, nagsisinungaling, yan ba kailangan tawagin ko pang honorable at hangaan? Bakit ko siya hahangaan? Taliwas sa tinuro sa akin ng magulang ko ang ginagawa niya. Hangaan ko pa siya.
Di palang sinampal ko yung mga yumao kong magulang kapag ganyan. Ganun ho kasimple ang buhay. Yakapin niyo po ang kabutihan, kumilos ho kayo ng marangal, tratuhin niyo yung tama ang kapwa. Yun lang naman eh. Biro niyo sa Bible, yung 10 mandamento na binaba ng Diyos at binigay kay Moses. 10 yun. Dumating ang Jesus Christ, sinimplihan pa. Taliwas sa gagawin ng mga abogado. Ang mga abogado gagawa ng 10,000 Republic Act para lang tumino ang kilos ng tao rito na hindi man lang tumitino dahil sila ang una-unang example ng kawalanghiyaan. At pagbubudol sa bayan, paghuhut-hut ng pera. So bakit papansinin ng mamamayan ng Pilipinas ang mga Republic Act na ginagawa nila samantalang ang kilos nila labag doon? Ganun lang yon mga kaibigan. Ganun kasimple ang buhay. At ganun kasimple ang logic. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit lagpas langit ang kawalanghiyaan ng nangyayari ngayon, ang kasinungalingan ng nangyayari ngayon. Dahil wala ho tayong example. Ano nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte? Kung binubulldozer niya yung nahuling mga hindi nagbayad ng taxes na kotse, na magagara, isang katerba na kotse, pinasagasaan niya ng bulldozer, pinaakyatan ng bulldozer. Yan ang example ng good leader. So ano nangyari sa gobyerno niya? Malinis. Wala hong magnanakaw ni piso. Leadership by example. Sinong sumunod kay Duterte na ganyan? Tapos magtataka tayo. Diyan sa mga Senate hearings, lahat ng payo ng mga abogado sa mga witnesses, invoke your right not to self-incriminate. Ano bang tingin nila sa tao? Mga bobo tayo lahat kasi bobo nila. Ang taong hindi magsasabi ng katotohanan ay may tinatago. Dahil kung inosente ka, at yan ang katotohanan na inosente ka, aba, isisigaw mo yan sa buong mundo. At maski tanungin ka ng 1,000 beses, ganon at ganon ang sasagutin mo. Dahil wala kang kasalanan. So bakit sasabihin ng isang bobong abogado sa witness na ito, invoke your right not to self-incriminate? Di parang sinabi na niya, oo, may kasalanan talaga ako, kaya ako hindi sasagot niyan. Ayon sa abogado ko, na isang bobo rin at walang hiya. Ganun lang yon mga kaibigan. Natatandaan ko tuloy ang sinabi ni Alfredo Lim, na siyempre naging chief of police din. Marami ng taon na nakaraan. Na nakita ko yan sa isang party isang beses sa kaibigan namin. Dinapitan ko at doon ko siya nakilala. Kinamayan ko at tinanong ko. Sabi ko, sir, bakit bang nahuhuli ninyo? Pinaparada nyo dyan yung mga naka-orange na t-shirt. Pinaparada nyo sa TV. Maski 4-5 sila, nakahilera dyan, nakaupo lahat. At iniisa-isa niyang ituturo ang krimen kung bakit sila nahuli. Ang ginawa nilang mali. Sabi ko, di ba ho, may presumption of innocence? Hindi pa ho nahatulan sa korte.
Sabi niya, oo. Abogado yun si si Mayor Alfredo Lim. Sabi niya, totoo. Presumption of innocence. Pero, accused siya. So, ina-accuse ko siya publicly kasi yun ang accusation kontra sa kanya. Sabi ko, paano nakakatulong yun sa hustisya? Sabi niya, alam mo, human psychology. Ang isang taong walang kasalanan, pag tinuro mo at binintangan mo na wala siyang kasalanan, nakaprogram na ho yan sa katauhan, sa utak ng isang tao. Kaya makikita nyo maski ang baby o maski ang bata na 7 years old, pag tinuro mo ang isang batang 7 years old na may ginawa siyang mali at hindi naman totoo, 7 years old lang yan o 6, iiyak na at papalag na yan. Hindi niya matanggap na binibintangan siya ng hindi niya ginawa. Kaya ang sabi ni Mayor Lim sa akin, nung ini-explain niya sa akin ang taktika niya dyan, pinapalabas niya lahat yan, hinaharap niya lahat yan sa TV, at iniisa-isang binibintangan. Kasi sabi niya, hinihintay ko, kasi nangyari na rin sa akin, sabi niya, na ang isang binintangan ko na wala namang kasalanan, doon mismo tumayo, nagwala, at sinalungat yung pagbibintang sa kanya. At dyan mo makikita na hindi na kailangan ng lie detector test o kung anuman, yan ang tunay na walang kasalanan. Dahil nakaprogram na ho sa utak natin yan, nasa DNA na natin bilang tao. Ang Diyos ang naglagay niyan dahil ang Diyos minamahal ang katotohanan. So pati sa programming niya ng utak natin, ng mga tao, ng mga nilalang niya, linagyan niya na ng kapirasong programming yung utak natin na pag binintangan ka ng hindi totoo, pumalag ka, tao. Pumalag ka. See? So yun ang naging dahilan kung bakit ganun ang kinikilos ni Mayor Lim noon. Na ang mga bobong abogado ngayon ay magsasabi na mali dahil presumed innocent until proven guilty. Paano mong iprove na guilty yan samantalang lahat ng kawalangian nangyayari sa mga korte? Nandyan yung susuhulan yung judge, nandyan yung susuhulan yung sasampalin ng pera yung prosecutor. Aakyat ka pa ng 10 bundok bago mo mapatunayan na nagkasala yung taong yan. Pag yan ang sinunod ni Presidente Duterte na isang abogado rin pero matalinong abogado, hindi bobo kagaya nitong mga ito, kung yun ang gagawin ni Presidente Duterte sa bawat nahuli nila sa drugs, ay dadaan pa sa investigasyon ng ganyan, wala na. Kinulangan na nga ng 6 years na mawala ang drug sa Pilipinas, pero talagang nabawasan ng malaki. Tapos ganun pang gusto ninyong gawin ni Presidente Duterte. Di wala. Mabuti kung nakaprosecute siya ng 10 niyan. Sa 6 na taon niya, kung ganun ang gagawin. Sa kagustuhan ng mga bobong abogado. Na yung mga nagkasala, yun ang mga gusto nilang protektahan. Hindi yung mga biktima na siyang gustong protektahan at alagaan
ng isang presidente, kagaya ni Presidente Duterte. At kaya nga sinasabi ko, mga kaibigan, eto, sa maraming nangyayari sa gobyerno, nandyan ang Smartmatic, nandyan ang kung ano-ano mga desisyon na ginagawa nila na very technical, na wala naman ang isang abogado diploma sa mga dinidesisyonan nila. Eto, lawyers pretending to be experts, kagaya ng mga nagpapakitang tao dyan at nagpapanggap na eksperto sa digital, 100% digital elections ngayon ng Pilipinas, na ang mga abogado naman, mga diploma ng abogasiyang ipapakita sa iyo. Kailan ba naging eksperto ang isang abogado at ano bang tinuturo sa law school na naging eksperto bigla yan sa 100% electronic and digital elections ng Pilipinas ngayon? At kaya nga nagkawindang-windang yan dahil yung desisyon nila na bilhin ang Smartmatic noon at bayaran ng malaki para kumita rin sila ng malaking komisyon, yung mga bumili noon yan na panahon ni GMA at ni Abalos bilang chairman ng COMELEC noon. Lahat ito mga abogadong ito na nagpapanggap na expert, kaya ganito kapalpak ang eleksyon natin sa Pilipinas. Salamat sa kapalpakan nila at maling desisyon. So lawyers pretending to be experts and deciding on high-tech matters, plus madagdagan ng korupsyon, equals more and more of this. Na yan na nga, kagutuman, kahirapan, at ganitong klaseng buhay para sa marami nating mamamayan na mas masahol pa sa buhay ng isang aso, ng isang hayop, ng isang pusa dyan sa kalye. Kayong mga abogado dyan na pinapatamaan ko ngayon, I am sure kung hindi kayo nagnanakaw, hindi kayo masasaktan sa sinasabi ko. Dahil ako, pag binintangan mo ako ng hindi totoo, dumadaplis lang yan sa akin. Hindi ako magwawala. Dahil alam ko na hindi naman totoo ang sinasabi mo. So ikaw may problema, hindi ako. Pag bibintangan mo ako ng hindi katotohanan, hindi ko ginawa, hindi ko pinoproblema yung mga ganyan. Kaya I am sure etong mga abogado na matino, ang papalag lang dito sa sinasabi ko at palalabasin nila ng nilalahat ko ay yung mga talagang nasasaktan, because may kasabihan sa Ingles po, the truth hurts. Masakit ang katotohanan. Kaya kung wala kang ninakaw na abogado sa gobyerno, hindi dapat lahat ng sinasabi ko ay hindi ito ukol sa iyo. At dadaplisan ka lang dapat ng lahat ng sinasabi kong ito. At ang dapat masaktan lang or magpapanggap na nasaktan at magdadamdam-damdam kuno at mag-aarte-artehan dyan ay yung mga talagang humuhot-hot. At kaya nga sila nasaktan sa sinasabi ko. The truth hurts, mga kaibigan. Yan ang isa sa mga malaking katotohanan sa buhay natin. Kaya nga, mga kaibigan, mahaba na rin lang ito ulit. Pasensya na po kayo. Pag naging mas specific na ito at pinapasukan ko na yung mismong
mga bagay-bagay dyan na mali ang nangyari, kagaya ng Smartmatic, sana umiksi na nga itong mga podcast ko dahil pati ako napapagod na rin sa mga kahabaan nito kuminsan. Pero mga importante ho ito sa primero na dapat maintindihan natin lahat. At kaya nga, sana pagtiyagaan nyo na lang ito. So, wawakasan ko po rito na nakapaskil na naman dito. Siyempre, excuse me, como isa akong Katoliko at lumaki akong Katoliko. Pero hindi ibig ho sabihin na wala akong respeto sa ibang reliyon. Sa totoo lang, nirerespeto ko ho lahat ng mga reliyon. Dahil hindi naman pwede na lahat ng tao sa mundong ito, na iba-iba ang background, iba-iba ang culture. Ang importante ho ay naniniwala tayo sa isang nakatataas na Diyos na lumikha ng buong sanlibutan, ng daigdig na ito, at lumikha rin sa atin. Ang importante ay naniniwala tayo sa ganyan. Na kung protestante ka man, iglesia ka man, Buddhist ka, Shinto ka, Hindu ka, kung Bombay, wala ho akong pakialam. Ang importante ho sa tao ay ang kalooban. Hindi po kung anong relihiyon. So, siyempre ako bilang Katoliko, bilang Kristiyano, ang kinikilala ko pong inspirasyon at boss namin pagdating sa reliyon ay itong ang si Pope Francis. Na ang mga kabaro nga niya, ang mga nagpundar ng pinuntahan kong eskwela at nagturo nga sa akin ng grade school at high school kung ano ang tama at mali. At kaya itatanaw ko lagi yan na isang malaking utang na loob sa mga Jesuits. Ang mga Jesuits ay order ng Katoliko ng mga pare na sanib sa Society of Jesus, na ang paniniwala nila sa buhay ay nasa sa ayon sa mga tinuro ni Jesus Christ. At siya ang talagang sinusunod nila. At ang mga prinsipyo na iniwan ni Jesus Christ sa atin lahat. Gayunpaman, uulitin ko, dahil marami diyang, I'm sure, pintasero, na marami na namang sasabihin, maski anong reliyon ho kayo, ginagalang ko yan. Dahil wala namang relihiyon kung tutuusin na nagtuturo sa tao na gumawa ng masama. Lahat ng relihiyon ay nagtuturo sa atin na gumawa ng kabutihan. At kaya nirerespeto ko yan lahat. Katunayan po, ang lolo ko sa side ng mama ko ay isang German. Kagaya rin ng dugo na nasa na umiiral dyan sa pamilya ni Inday Sara Duterte. Dahil yung mama nila may dugong German din. Yung lolo ko ay German. At malamang ang ninuno ng mga Duterte, kagaya ng lolo ko rin, sa mother side ko, siya ay isang protestante. At sa kanya ko natutunan ang pagbukas ng isipan ko sa lahat ng relihiyon. So hindi ako naghuhusga ng tao base sa relihiyon nila.
Dahil alam naman natin pag pinanood ninyo ang Godfather, di ba? Ang mga mafioso sa Amerika na pumapatay ng tao at lahat ng klaseng kabalbalan ay ginagawa nila. Mga Katoliko lahat yan. Mga Katoliko. Pero ang nakita ko sa lolo ko ay kabaitan, karangalan. Yan ang natutunan ko sa kanya. At kaya maski problemado yung nanay ko sa tatay niya, ang lolo ko, dahil nga pinalaking Katoliko yung nanay ko at yung mga kapatid niya, laking Katoliko sila. Dahil ang lola ko, asawa ng lolo kong protestante, ay isang Katoliko. Tinanong ko yan sa kanya Sabi ko, Lolo, bakit bang mama ko Katoliko? At kayo ay protestante. Sabi niya, Iho, yun ang usapan Gusto kong asawahin ang lola mo at ang patakaran ng Iglesia Katolika ay hindi ako mahihimasok sa religion o sa relihiyon na ituturo sa mga anak namin, sa mga anak ko. So, sinunod ko lang ang patakaran. Dahil yung lolo kong yon, bangamat protestante, ay talagang mas diretso pa kung tutuusin sa maraming Katoliko na kilala ko, na mga ipokrito, sisimba hindi lang sa linggo, aaraw-arawin nila at magpapabuntot sa mga kamera at gagawing photo op yung pagsipot nila sa simbahan at paglabas ng rosaryo nila na kuno nagdadasal. Siguro nagdadasal yan pag nasa gobyerno yung nagpa-photo op na yan. Palagay ko ang pinagdadasal niyan, kung sakali nagdadasal man, ay na hindi siya mahuli sa pangungurakot niya sa gobyerno. Palagay ko yan ang nangyayari. So itong paskil na ito ay dito ko na siguro wawakasan itong podcast kong ito na inuulit ko lang dito ang binanggit ko na last time na ito rin nga ang mga payo ni Pope Francis na siyang kauna-unang Jesuit na minabuti ng Diyos na gawing Papa ng Iglesia Katolika. Kasi itong mga Jesuit, wala akong takot ito. In-explain ko yan sa previous podcast ko sa nakaraan. Kaya lagpas langit ang hanga ko sa mga Jesuits na ito dahil walang kahipokritohan itong mga paring ito. Sinasabi ang totoo. Gaya nga ng sabi ko sa inyo nung umpisa, ang tinuro nila sa mga estudyante nila sa amin ay say what you mean, sabihin mo ang saloobin mo, and mean what you say. Gampanan mo at gawin mo ang sinabi mo. Kumbaga, dapat ang lumalabas sa bunganga namin, our word, ang palabra de honor namin na tinuro ng mga Jesuit sa amin, ang lalabas sa bunganga namin ay pangako, katumbas ng pangako. Our word is our bond. At yan na rin siguro ang prinsipyo na sinusundan
ng mga dakila at marangal na tao kagaya ng Presidente Duterte. At kaya pati siya, lagpas langit din ang paghahanga ko sa kanya, sa katauhan niya. At ginawa niya lahat sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng presidency sa Pilipinas na talagang sineryoso at tinupad ang sinabi nung kampanya at pinagsumpaan nung naging presidente. Kaya ang grado ko po sa report card niya, na ang report card niya ay ang sinumpa niya nung sa oath of office niya ay A++. At kayo dyan naggalit kay Duterte, ipakita nyo sa akin kung ano ang nasa oath of office ni Presidente Duterte na ginawa niyang mali o hindi niya tinupad. Na kung hindi niya tinupad, ibig sabihin, binudol din tayo lahat. Na parang yan ang gusto nating mangyari. Na ang kaisa-isang presidente na talagang tinupad ang pinangako niya sa tao ay siya pang isasalang natin sa ICC para banatan. O base sa kasinungalingan, kawalanghiyaan, ang ipupukol din kay Kibuloy na isang tao na ang buong buhay ay inaalay sa pagsasalita ng katotohanan ayon sa kaalaman niya bilang alagad ng Diyos. Talaga na hong baliktad ko minsan. At dahil na nga ito, sa kadaming bumabalot sa atin na kawalanghiyaan, ayon sa sinasabi ni Mayor Baste Duterte, na karangalan at may hiya ang mga hinahabol ng mga politiko sa Davao at kaya iba ang palakad doon. At binabalot rin tayo dito buong araw ng kasinungalingan at kaya ganito na ho, nasa kangkungan tayo nito pupulutin pag hindi natin ginawa ng paraan. Tuloy pa rin ang milyon-milyong mga bata, mga tunay na biktima ng kasamaan sa bansang ito. Ang mga milyon-milyon na kabataan na matutulog mamayang gabi, nagutom. Samantalang yung mga magnanakaw sa gobyerno ay kakain ng masarap, pati na ng mga anak nila. Hanggang dyan na lang po. Papalipas muna ako ng inis siguro. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod, mga minamahal kong kababayan.